may division of plans ba tayo? O dito na lang? Ayan. Ito na lang po ba? Kasi ako naman mo. Praise God. Dito na lang. Up. Mag-divide ka ba? Mabaka. Wala. Dito na lang po. Praise God. So, dito na lang po tayo kasi yung panahon natin, kailangan natin din alagaan ang ating mga katawan. Amen. Alagaan natin yung physical natin, yung kalusugan kasi mahalaga ito kasi kung hindi natin aalagaan yung kalusugan natin, paano pa tayo makakapaglingkod sa ating Panginoon. Amen. So, simula po natin kanina hanggang sa awitin natin, tapos sa pagbibigay, parang isa yung na-observe ko doon. may katanungan sa akin na, may mga pinagdadaanan ba talaga tayo? parang yung natin kanina, parang dumarating sa punto na may mga pinagdadaanan tayo, tapos parang yung lahat ng nakaka-relate. Amen. Totoo yun. Amen. Totoo na napapagod tayo. Dumarating sa point, sabi kanina ng ating kapatid, dumarating sa point na napagod tayo. Napapagod tayo physical, napapagod tayo emotional, napapagod tayo mentally, amen. At napapagod din tayo spiritually. Physical, spiritually, lahat ng aspeto ng buhay natin napapagod tayo. Tama po ba? Amen. Tama ba? Yes. Amen. So, hayaan natin, tunay na napakabuti ng Panginoon kasi nawa yung mensaheng mahahayag po sa oras na ito, makatulong po sa atin sa mga pinagdaraanan po natin. Amen. Matulungan tayo ng Panginoon na ma-recharge. Yes. Amen. Kasi napapagod tayo. So, may katanungan po dito na, is your spiritual battery running low? Or dead na yung battery natin? Huwag naman. Palupat pa lang. So, basically kasi napapagod tayo, may mga pinagdadaanan tayo. So, hindi malayo na pwede po tayong mag-run low. Amen, malubat. So, pag-aaralan po natin ngayon, recharge your spiritual batteries. Amen. Nakatulad po ng physical natin, yung mga cellphone, mga laptop, amen, lahat po yan nalulobat. Tama po? Amen. Nalulobat yung mga cellphone natin. So, ibig sabihin, kapag lobat po yung mga phone natin, hindi tayo makakatawag. Hindi tayo makaka-text. Hindi tayo makakapag-chat, makakapag-video call, makakapag-communicate. Bakit? Lobat. Walang connection. Tama po ba? Amen. So kung meron po tayo physically, meron din tayo spiritually. Amen. Na ibig sabihin, kapag po ang phone natin ay lobat, di tayo makakonect sa mga mahal natin sa buhay. Tama po ba? So ibig sabihin, ganoon din po tayo sa ating Panginoon. Kapag lobat tayo, ibig sabihin, naroon na tayo sa point na malapit na tayong matisod. Hallelujah. Amen? Madali na tayong ma-discourage. Kapag mabilis na tayong ma-disappoint, ma-prostrate, malubat, nag-give up na tayo, mahirap na sa atin yung humarap sa mga pagsubok natin sa buhay, tapos nakakaranas na tayo ng panlalamig, nanghihina na tayo. So, ibig sabihin, yun na po yung mga point na malulubat na po tayo spiritually. Amen? Ano na yun? Warning sign na yun na malulubat na tayo. Siguro dumarating na tayo sa point na nadi-discourage na tayo, tinitingnan na natin yung kapwa natin, parang nakakadismayan na maglingkod, nakakapagod na. Amen? Tapos titingnan pa natin yung pamilya natin, mas lalo pa tayong malulubat. Amen? So ano kailangan na natin? Magpa-recharge na tayo sa Panginoon. Amen? Kaya recharge natin. Kaya sabi ko, parang yung awitin natin kanina, yung pusong basag. Kahapon sa practice na ito, nasa isip ko na, parang related ito sa message. And then habang yung lyrics kanina, inaano natin, kumbaga, inaawit natin, sabi ko,
Tunay nga, totoo nga. Sabi, kaya praise God. Kasi kumaga po, yung iba, di ba nga po yung cellphone natin, kapag malapit na siyang malubat, di ba po naghihingi po siya ng, may warning sign po siya kung kailan natin siya kailangan i-charge. Mga ilang percent? 20. Wow. Very ano yung mga bata natin, no? Kasi lahat tayo nakaka-relate pag cellphone. Kaya nga siguro lahat ng message natin na lang, gadget na lang. Praise God. So 20% yung phone natin, humihingi na siya na recharge. Kapag hindi natin ito na-charge, napabayaan natin, tapos dumating na siya sa 10% na lang, tapos nag-5%, di ba ang bilis na po magbaba ng battery kapag ganon. Tapos minsan, namamatay na lang yung phone natin kasi napapabayaan na natin. Hindi natin nare-recharge. Hindi natin naisaksak. Di tayo nakapag-plug sa Panginoon. Kaya nalobat tayo. Ganun din tayo, kapag di tayo nakaka-charge sa Panginoon, di tayo nakaka-plug sa source, malulobat din po tayo. Kaya kailangan natin magpa-charge sa ating Panginoon. Kaya nga po sa awit chapter 73, praise God, tayo po ay makipagbukas sa verse 1 to 3. Ayan. Verse 1 to 3, tapos jump tayo ng 17, ng 27, and then 28. Praise God. So sa sa chapter 73 po, nahanap na po natin. Awit 73, verse 1, kay buti ng Diyos sa taong matuwid. Sa lahat ng taong ang puso'y malinis. So, ibig sabihin po dito, ang Diyos po, natutuwa po ang Panginoon. Nalulugod ang Panginoon sa mga taong lumalakad sa katuwiran. At kung ang puso natin po ay malinis, mas lalong lugod na lugod din po yung ating Panginoon. Amen? Ibig sabihin, kapag malinis yung puso natin, mabilis kumilos yung ating Panginoon sa buhay natin. Amen. Madali niya tayong sagutin. Bakit? Kasi malinis yung puso natin. Amen. So sa verse 2, ngunit ang sarili halos bumagsak sa paghakbang ko'y muntik ng madulas. Ibig sabihin po yung psalmist po, yung sumulat po ng awit na ito, yung psalmist, lubat na po siya. Amen? Nakaranas siya ng pagkalubat. Kasi ibig sabihin, dumadaan na po siya sa frustration, dumadaan na siya ng discouragement, kung kaya't kailangan na pong niyang ma-recharge. So verse 3, sa taong mayabang, ako'y naiinggit nga, at sa biglang yaman ng mga masasama. So ibig sabihin, pag lobat na po tayo, mabilis na natin makita yung ibang tao. Amen? Nakakapag-focus na tayo sa sitwasyon, nakaka-focus na tayo sa mga problema natin. Amen? Wala na tayong makita, hindi natin makita yung sarili natin, kundi yung ibang tao na. Amen? So, imbes na nakapag-focus tayo sa problema, imbes na sa ating Panginoong Jesus tayo mag-focus. Amen? So, ganito yung naranasan po ng ating psalmist. And then, jump tayo sa verse 17, 7. Sa verse 7, ang tibok ng puso'y pawang kasamaan at masasama rin ang nasa isipan. Verse 27, yaong hihiwalay sa iyo'y mamamatay at ang nagtataksil wawasaking tunay. Ngunit sa sarili nating hangarin ko sa piling ng Diyos, mananatili ako. Sa piling ng Panginoong Yahweh, ako'y mapanatag, ang kanyang ginawa'y aking ihahayag. So praise God. So ibig sabihin, ito po yung naging commitment, magiging commitment ito ng psalmist sa ating Panginoon. Amen. Sinabi niya, mananatili ako. Kasi nalaman po ng psalmist na ang Panginoon lamang po ang makakatulong sa kanya, makakapag-recharge sa kanya spiritually, physically, mentally, emotionally, ay ang Panginoong Jesus lamang natin. Kaya nasasabi niya, mananatili ako. Sabihin nga po natin, mananatili ako. Mananatili ako. Praise God. Salamat. Salamat po paging sa buhay ng ating mga bata. Mananatili tayo sa ating Panginoon kasi siya po yung ating source. Amen. Siya ang source ng kalakasan, siya ang source ng kagalingan, ng kaligtasan, ng kapayapaan, ng kagalakan.
Amen. Kaya siya, sa Kanya lang tayo. Lahat ng kailangan natin, nasa Panginoon. Yes. Amen. Praise God. So, ibig sabihin po, hindi lang natin matanggap ang kalakasan ng Panginoon, hindi lang tayo ma-recharge, kundi magamit din po tayo ng ating Panginoon. Amen. Katulad po ng cellphone. Di ba kapag ang cellphone natin full charge, di ba po pwede na natin gamitin, mga bata? Amen. Di ba? Nakakapaglaro na tayo sa cellphone, online games na, nakakapag-video call sa mahal sa buhay, nakakapag-chat, or nakakapag-surf sa internet. Amen? Nakaka-Google, nakaka-YouTube, Facebook, Messenger. Masaya tayo kasi nagagamit natin yung cellphone kasi full charge. Amen? Ganun din si Lord. Kapag full charge tayo, tuwang-tuwa rin ang Panginoon na gagamitin niya tayo. Magagamit tayo ng Panginoon kapag full charge tayo. Pero kapag low bat tayo, hindi na tayo magagamit ni Lord. Kahit gusto natin magpagamit sa ating Panginoon, pero kapag low bat tayo, spiritually, hindi tayo magagamit. Kasi pwede tayo magamit, pero sandali lang, malulobat na tayo. Kaya hindi na tayo gagamit. So, ibig sabihin, para gamitin tayo ng Panginoon, kailangan fully recharge po tayo. Amen po ba? Amen. So, to recharge your spiritual batteries, kailangan po natin, praise God, para ma-recharge, kailangan po natin i-confess. You must confess your need to be spiritually recharged. I-confess natin, mag-confess tayo, ibig sabihin, aminin po natin na kailangan natin ma-recharge spiritually. Amen? Yun yung gagawin po natin para po tayo ma-recharge. Magko-confess tayo. Amen. So, confess. So, sa verse 1 po, kay buti ng Diyos sa taong matuwid, sa lahat ng taong ang puso'y malinis, ngunit ang sarili halos bumagsak sa paghakbang ko'y muntik ng madulas. Praise God. So, ibig sabihin po dito, yung psalmist, ipinapahayag po niya yung kanyang spiritual dryness. Amen. So, kailangan din natin, katulad ng psalmist, kailangan din po natin aminin sa sarili natin na tayo din po ay nadi-discourage. Amen. Tayo din po ay nadi-disappoint. Amen. Tayo rin po ay may kahinaan. Alam niyo po, kapag di natin ito maamin sa harapan ng Panginoon, ang tawag po dito, pride. Amen. Kapag di natin maamin yung kahinaan natin sa harapan ng Panginoon, ibig sabihin may pride. Hindi tayo matutulungan ng Panginoon kung ganun po tayo. But, if we confess our sin, ibig sabihin, kumbaga po, dapat may confession tayo ng ating dryness, ng kahinaan. So, ibig sabihin, mayroon tayong admission. I-admit, kumbaga sa hospital, magpapa-admit tayo. Hindi lang tayo magpapa-check up, magpapa-admit pa po tayo para kumbaga malaman natin kung ano yung problema sa atin. Amen? Magpapa-admit tayo sa source natin, magpapa-admit tayo sa ating Panginoon. Amen? At kapag po tayo ay may admission, ang tawag din po dyan, humility. Nagpapasakop tayo sa ating Panginoon, nagpapailalim tayo sa proseso ng ating Panginoon. And para po ma-confess natin na kailangan natin ng spiritual recharge, so kailangan po mayroon tayong honest admission. Ito yung number 1. Para makakonfess tayo, dapat mayroon tayong honest admission. Amen? Honest admission ng ating mga weaknesses, ng ating mga kahinaan. Amen? So, kailangan regular po tayo magpa-recharge sa ating Panginoon. Kasi nga, ang cellphone, araw-araw natin nare-recharge. Amen? So, tayo din po, araw-araw din tayo magpapa-recharge sa ating Panginoon. Di ba nga dati nung wala namang cellphone, tapos ngayon nagkaroon ng cellphone, pagkagabi bago tayo matulog, may ginagawa muna tayo. May chine-check tayo. Ano yung chine-check natin? Yung cellphone. Chine-check natin kung low-bat or hindi. Kasi kapag low-bat, kasabay natin matulog, i-charge natin yung cellphone. Tama? Tapos, kapag kaumaga, pagising natin, ano naman yung i-check natin? Kung full charge na yung cellphone natin. Kung pwede nang magamit. Yun yung mga chine-check natin. Kaya tayo din, kailangan, ganun din po tayo sa ating Panginoon. May honest admission tayo sa ating
Panginoon. So, kapag may warning sign, kapag nakita na natin na kailangan na po tayo magpa-recharge, ibig sabihin, kailangan po muna natin i-admit yung mga kasalanan po natin sa ating Panginoon. Amen? Kasi bago tayo lumapit sa Panginoon, kailangan may pag-amin muna. Amen? Aminin muna natin na, kumbaga po, yung mga kasalanan natin, kasi yung mga kasalanan natin, ito po yung nagpapababa ng ating mga baterya. Amen? Yung kasalanan tulad ng doubt, mga pagdududa, mga unbelief, mga frustration, disappointment, discouragement, yan yung mga nagpapalubat sa atin. Pati yung pagpuna natin sa ating kapwa, nakakapalubat din po yun. Alam ko wala sagak yun. Wala sagak yung nagpupuna tayo. Amen? Tayo, pwede pa nilang punain. Pero tayo, hindi tayo nagpupuna. Ibig sabihin kapag nagpupuna, nababawasan. Nalulubat yung taong yun. Lobat na yung taong yun kapag napapansin na tayo. Wala na siyang makita kundi ikaw na. Amen? So, kumbaga maliban sa pagpupuna, may mga nagmamarites na, mga nagdichismis. So, nakakapagpalubat po ang mga bagay na yan. Kaya, yan yung mga bagay na kailangan nating iwasan. Amen? Para hindi po tayo tuluyang malubat. Amen? Kaya, kasi ang ating Panginoon din po, kinailangan din po niyang ma-recharge. Amen? Ang ating Panginoon, siya ang naging ehemplo natin, naging example natin sa pagre-recharge. Ang Panginoon, siya ay anak ng Diyos. Siya ay spiritual. Spiritual na siya, pero kailangan din po niyang ma-recharge. Saan ito? Doon po sa Mark. Mark chapter 1, verse 34. Makita po natin doon, babasahin po natin ang Mark. Mark chapter 1, verse 34, 35, tapos 38. Tatlong verse, 34, 35, 38. Sa verse 34, pinagaling ni Jesus ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, pinalayas din niya ang mga demonyo. So madaling araw, sa 35, madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. Verse 38, ngunit sinabi niya sa kanila, kailangang pumunta rin tayo sa mga karatig bayan upang makapagpangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pagparito ko. So sa verse 34, nakita po natin dito na ang Panginoon po ay nagpagaling ng mga may sakit. Nagpahayag ng salita ng ating Panginoon. Amen. Nagpalayas ng mga masasamang demonyo. So ibig sabihin po, kinakailangan ding mag-recharge ng ating Panginoon. Kasi nagpagaling siya, ibig sabihin, nagbigay yung ating Panginoon. Nakuha po ba natin? Nagbigay, may binigay ang Panginoon. Nagbigay siya ng salita, nagbigay siya ng pagpapagaling, tapos nagpalayas pa siya. So, manghihina po ang ating, manghihina ang Panginoon, kaya kinailangan niya mag-recharge. Sa verse 35, makita po natin doon kung paano nag-recharge ang ating Panginoon. Lumapit siya sa Ama, nanalangin siya sa Ama. Amen? Nanalangin ang ating Panginoon. At ang sabi pa dito po, saan pumunta ang Panginoon? Madaling araw pa'y bumangon si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao doon at nanalangin po siya. Ibig sabihin, nag-recharge siya sa pamamagitan ng panalangin, hindi siya nagpa-istorbo. Amen? So, ganun din po tayo. Amen? Ang Panginoon, para ma-fully recharge, hindi siya nagpa-istorbo. Para ang cellphone, para tuluyang ma-recharge, wag natin gagamitin. Amen. Kasi habang ginagamit yung cellphone, hindi ma-recharge. Hindi mapupuli recharge. Ang tagal mag 100. Kaya si Lord, nanalangin siya, solo lang siya. Ayaw niya ng istorbo para tuluyan siyang ma-recharge. And then pagkatapos po niyang mapag-recharge, ano na po yung ginawa niya? Sa verse 38, ngunit sinabi niya sa kanila, kailangang pumunta rin tayo sa mga karatig bayan upang mangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pagparito ko. So dahil fully recharge ang ating Panginoon, magpapagamit ulit siya. Amen? Kasi kapag recharge tayo, di ba kailangang gamitin kapag fully recharge. Amen? Kasi kapag hindi natin ginagamit,
hindi yan mababawasan. So, paano yan makakapag-recharge ulit? Amen? So, ang Panginoon, nagpagamit siya, nag-share siya, tapos after nun, nag-recharge, nanalangin sa Ama, and then, naglingkod ulit. Nagpahayag ulit ng salita ng ating Panginoong Jesus. Praise God! So ano pong ibig sabihin nito? Kapag po tayo nare-recharge ng Panginoon, kailangan natin magpagamit. Kapag naglilingkod po tayo sa ating Panginoon, katulad po may mga life group po tayo, nagbabahagi tayo ng salita ng Panginoon, naglalakad tayo papunta sa life groupan natin, di ba po napapagod din tayo? Kaya pagkatapos po ninyo, mag-recharge agad sa Panginoon. Worship team, ganun din po. Nagpapagamit kayo sa Panginoon, umaawit kayo, magpapa-recharge din kayo. Ganun din sa mga media team, sa lahat ng mga, mga committees po natin na nagpapagamit, naglilingkod sa ating Panginoon. Kailangan natin magpa-recharge. Kasi kapag hindi tayo magpapa-recharge, mapapagod tayo. Sunday, malulupad ka kasi umawit ka na maghapon. Baka kung may Sunday morning, may Sunday service tayo, tapos may afternoon service, naglingkod ka sa Panginoon, umawit ka maghapon, so mapapagod ka nun. Tapos, darating yung Lunes, may trabaho ka, tapos pagdating ng Martes, may gawain tayo. Tingin mo kung hindi ka magpapa-recharge, ganado ka pa ba ng Martes? Kaya minsan yung mga nag-a-absent ng SOD. Kasi hindi nakapag-recharge. Hallelujah. Hallelujah. Tapos, ano pa yung mga gagawin natin? Kapag hindi pa natin nakapag-recharge, dumating pa yung Sunday, hindi na, wala na. Kasi hindi na nakakapag-recharge sa Panginoon. Amen. Kaya kailangan natin, kapag tayo nagpapagamit, nagpapa-recharge din tayo sa Panginoon para di tayo mapagod. Amen. Amen. Halimbawa, fully recharge po tayo, dumating man yung mga problema natin, dumating man yung nung pagsubok, ikaw full charge, kaya mo pang harapin. Hindi ka pa madadaig. Babawasan ka pa ng isang bar, ibig sabihin, praise God. So, mabawasan man tayo, hindi pa tayo lobat. Yes. Amen. So, katulad ng mic natin. Yan, Lobat. Praise God. Ayan, thank you, media team. Ayan, praise God. So, balik po tayo. Praise God. So, kailangan natin fully recharge sa ating Panginoon. Amen. Para anuman yung mga problema ang kakaharapin natin, sa pamilya, sa trabaho, hindi tayo basta-basta bibigay. Amen. Kasi, fully recharged po tayo. Praise God. Ayan. Hallelujah. Okay, so, ibig sabihin, yung kapag gumagawa po tayo ng kabutihan sa ating kapwa, nag-act of kindness tayo, walang masama doon. Walang masama din sa paglilingkod natin sa Panginoon, walang masama. Pero, kailangan natin magpa-recharge. So, huwag tayong magpapabaya. Kasi sa bawat ginagawa natin, napapagod tayo. Di ba nga po, kahit physical natin, nakagawa ka lang ng isang trabaho, nakakaramdam na po tayo ng pagod. So, walang masama rin po magpahinga. Magpahinga tayo, di ba? Uupo muna tayo saglit para makahinga muna. Ibig sabihin, makaka-recharge tayo physically and then babalik naman ulit tayo sa gagawin ulit natin. Okay? So, ibig sabihin, huwag natin sasagarin, huwag natin pababayaan yung mga sarili natin, yung katawan natin. Kapag napapagod tayo, magpapahinga din naman tayo. Walang masama sa pag-rest, sa pagpapahinga. Wag kapag kasi ibig sabihin nakakaano tayo, ibig sabihin malapit ng malobat physically. So, umupo muna, saglit muna. Spiritually, ganun din. Ibig sabihin, yung awitin natin kanina, yung gagawin natin para makapag-recharge tayo sa Panginoon, itataas natin ang ating mga kamay. Amen. Amen? Ang ganda ng lyrics na yon. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa atin na tunay. Diba? Napakaganda. Yes. Tapos yung alay natin, yung pusong basag. Amen. Amen. Ibig sabihin, kapag basag yung puso natin, maganda ialay natin kasi i-fix yun ng Panginoon. Bubuuhin yun ng Panginoon. I-recharge tayo ng Panginoon. Yes. Amen. Yes. Hallelujah.
Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. Nangungusap ang Panginoon sa awitin pa lang natin kanina. Amen? Sa awitin pa lang. At naroon na yung pangungusap ng ating Panginoon. Kaya salamat sa buhay talaga ng worship team natin. Kasi naroon ng pangungusap, naroon ng pagdaloy ng pagpresensya ng Panginoon, yung kapangyarihan ng Panginoon. Jesus. Amen? Yung puso natin kanina parang nakaka-relate tayo sa testimony ibinigay ng ating kapatid. Amen? Iluluhod natin sa Panginoon. Bakit natin kailangan lumuhod? Kasi di na natin kaya. Lobat na tayo. Yun lang yung tangi nating paraan para ma-recharge tayo, para lumakas ulit tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Praise God! So dito po sa Biblia po, si Elijah ay isa rin po siyang testimony. Kilala po natin si Elijah sa 1 King. Amen? Sa 1 King chapter 17, kumaga po dito po, sabi ng Panginoon sa kanya, kay Elijah, manalangin ka. So kumbaga si Elijah po, isa rin po siyang tao na katulad din po natin. So si Elijah, nag-pray siya para hindi umulan. So hindi nga po umulan sa loob ng 3.5 years. Tama po ba? Amen? Hindi siya umulan. Dahil nanalangin siya ng taimtim sa Panginoon. And then, nanalangin din siya ulit, tapos umulan. Amen. So, ibig sabihin na, pag nanalangin ng maitaimtim, pinapangyari ng Panginoon kung ano yung kahilingan po natin. So, si Elijah po, ganun po yung niya. Kumbaga, siya po ay makikita natin na fully recharged. Amen. And then, ano pa po yung nangyari sa chapter 17, nakita rin po natin dito na naranasan din po ni Elijah na pakainin po siya ng uwak, ng raven. Pinakain po siya, and then pati po yung widow, yung balo. Pinakain po siya ng balo, and yung miracle din po ng Panginoon sa balong iyon dahil nung umulan, hindi naubos ang pagkain nila. Kasi sinunod po nila yung propeta po ng ating Panginoong Jesus. Nasusunod po natin yung buhay po ni Elijah. Okay. And then po sa first King chapter 18, nagkaroon po doon ng showdown. Showdown versus sa mga propeta ni Baal. Amen. So si Elijah po, nanalangin siya, bumaba yung apoy. Amen. So si Elijah sa showdown, nagbigay. Pinagtagumpay siya ng ating Panginoon. Amen. Tama? Yes. Nagbigay siya, naging victorious siya. Yung araw na yun, pinagtagumpay siya ng ating Panginoon. Pero sa chapter 19, makikita po natin na lowbat si Elijah. Bakit siya nalobat? Kasi after ng powerful showdown, ibig sabihin, tayo din, pagkatapos ng panalangin, pagkatapos natin magtagumpay, pagkatapos natin maka-attend ng encounters, ititest tayo. Amen? Dadaan tayo sa mga pagsubok, sa mga problema. So si Elijah, napabayaan po niyang mag-recharge. Hindi nakapag-recharge si Elijah. Sa Biblia, sa chapter 19, pumunta si Elijah sa ilang. Natakot si Elijah. Isipin natin, pinagtagumpay pa lang siya ni Lord sa chapter 18. Victorious yung nangyari sa kanya. Tapos hindi siya dahil nagbigay, nanghina siya, hindi siya nag-recharge, nalobat siya. Hindi natakot si Elijah sa 800 plus na mga propeta. Kanino lang siya natakot? Sa isang babae lang na si Jezebel. Kasi lobat na siya. Amen? Natakot lang siya doon. Praise God. So yun yung po yung mahirap kapag lobat. Na kahit ginagamit tayo ng Diyos, naglilingkod tayo sa Diyos, marami tayong ginagawa ng mga signs and wonders, atakihin pa rin po tayo ng kaaway. Kaya tingin natin, kahit Lord, nagsisimba naman ako, nag-a-attend naman ako ng SOD, nagpapaprocess ako, lahat na yata po, Panginoon, lahat ng event sa church, nakasuporta ako, pero bakit ito pa rin? Natural po yun kasi habang tayo nagpapagamit sa Lord, kailangan natin magpa-recharge. Para hindi na tayo dumating sa point na mag-disappoint pa tayo, madi-discourage tayo,
magpa-recharge na tayo bago pa natin tuluyang makita pa yung kahinaan ng iba. Yes. Amen? Kahit kapag nakikita na natin yung iba, ibig sabihin, kailangan ko na Lord magpa-charge. Kapag wala ko na tayong nakita kasi katulad po ba ng psalmist, yung nakita niya na lang yung katagumpayan ng iba, na, Lord, di naman sila mananampalataya, bakit sila pinagpapala mo? Tas ako ito. Sabi nito sa 73 verse 3, sa taong mayabang ako'y naiinggit nga at sa biglang yaman ng mga masasama. So naiinggit na siya, naiinggit na yung psalmist. Bakit kasi lowbat na po siya? Amen? Kaya kinakailangan po natin na kapag lowbat tayo, tapos di pa tayo nag-recharge, di pa tayo nanalangin, hindi pa tayo nagpuri sa Panginoon, di pa tayo nagpunta sa presensya ng Panginoon, talagang lowbat na tayo nun. Di ba ang cellphone kapag lowbat na lowbat, ilang minuto pa bago yan mapasukan ng power. Amen. Bago pa yan mabuksan. Matagal. Kaya ayaw natin hintayin na malobat yung phone natin. Kasi alam natin na kapag lobat yung phone, as in ma-empty bat, mahirap buksan. Hallelujah. Amen. Ganun din po tayo. Ganun din tayo kumbaga yung recovery natin. Spiritually, ganoon din po, katulad din po ng cellphone. Kapag hinayaan natin, malobat tayo dahil sa mga problema, dahil sa mga pinagdadaanan natin, dahil sa mga sitwasyon natin. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So, kailangan natin magpa-recharge. So, ang Panginoong Yesus, ipinakita niya kung paano po tayo magre-recharge. Kaya ganun din po tayo magpapa-recharge. So, kailangan natin bantayan yung ating mga sarili. Kailangan natin i-admit na kailangan po nating maligtas. Praise God. So, number 2, kanina, kailangan natin mag-confess. Pangalawa, magkaroon tayo ng accurate evaluation. Amen. Accurate evaluation. Ibig sabihin, sisiyasatin po natin ang ating mga sarili, hindi yung ibang tao. Amen. Sarili po natin yung sisiyasatin. Hindi tayo titingin sa iba. Hindi katulad po ng psalmist, tiningnan niya yung iba kaya napagod siya. Kaya nalobat siya. Amen. Kasi kung titingnan natin yung mali ng iba, tapos hindi natin nakikita yung tayo, ibig sabihin, nagiging self-righteousness tayo doon. Hindi natin nakikita yung kamalian natin. Lahat nakikita natin yung mali ng iba. So, nagiging self-righteous naman po tayo doon. Nasasabihin natin, ang tagal-tagal na niya sa Panginoon Nauna pa nga yan sa akin. Pero bakit parang naunahan ko yata? Diba, ibig sabihin, kapag ganun po, nagiging self-righteous na tayo. Kapag may ganun tayong karakter. So, magkakaroon na tayo ng pride. So, kaya, i-examine natin yung ating mga sarili, wag po yung ibang tao. So, pag-i-evaluate tayo, makikita natin yung sarili natin. Amen? Hindi yung iba. Amen. Nakukuha po ba? Amen. Praise God. So yung psalmist, sabi ng psalmist, hindi naman sila sa'yo naglilingkod, Panginoon, pero bakit pinagpapala mo sila? Naiinggit na ako sa kanila. Nagkakaroon na tayo ng false evaluation sa sarili natin. Ibig sabihin, kapag mag-evaluate tayo, i-evaluate natin yung ating mga mali, hindi yung mali ng ibang tao. Evaluate ourselves para hindi tayo ma-disappoint. Kasi kung bakit tayo na-disappoint, kasi ini-evaluate natin yung kalagayan ng ibang tao. Amen, nadi-disappoint tayo sa buhay nila. Nadi-discourage tayo kasi sila yung i-evaluate natin. So, try naman natin i-evaluate muna yung sarili po natin. Amen. So, katulad po nung yung pinakita pong slide kanina po, yung 100% yung battery natin. Tapos, tayo po spiritually, eto siya, 10%. Amen. So, kailangan po ng CP natin, kailangan ng laptop, ng flashlight, kailangan 100%. Tama po ba? Amen. Amen. So, pero po,
yung spiritual life daw po natin minsan ganito na lang, 10%. Halos 10% ng ng battery ng cellphone natin. Ilang battery ba tayo? Madali na malungkot. Mabilis na malubat. Amen. So kapag nakikita natin yung battery ng phone natin, evaluate din natin yung ilang percent na ba yung yung spiritual battery ko. Malakas pa ba? Tama pa ba? Parang katulad ba ng battery ito ng cellphone ko ngayon na yung cellphone ko 77%. Katulad ba, halimbawa sabi ito 100%, ito ba 100% din ba ako spiritually? So i-evaluate po natin yung ating mga sarili. So dapat 100% kasi maghapon, magdamag, nakasaksak, hindi natin inaalis. So we expect 100% fully charged. So tayo din po sa harapan ng ating Panginoon, kailangan 100% din po yung prayer life po natin, nakita po sa atin, yung worship time natin sa Panginoon, yung worship life natin, kailangan 100%. So kung kumustahin po natin ito palagi. Amen. So maging honest po tayo sa ating mga sarili, dahil pag nagiging honest tayo, umpisa ito ng pagiging mapagpakumbaba po natin. Amen. And if we confess our sins sa ating Panginoon, doon lang po tayo magkakaroon ng cleansing. Amen. Amen. Kasi inaamin po natin. Minsan kasi mabigat po nakalaban yung ating pride. Yes. Amen. Mahirap lunukin ang pride, lalo na kapag malaki na. Kaya habang maliit pa yung pride, lunukin na. Hallelujah. Amen. Kasi pag lumaki na, mahirap na pong lunukin. Yes. Amen. So, praise God. So, kailangan din natin kumustahin yung ating vertical relationship sa ating Panginoon. Amen. Vertical relationship muna, kukumustahin natin bago tayo mag-horizontal. Bago tayo tumingin sa kapwa natin, tayo po muna sa ating Panginoon. Kasi kapag po fully recharged po tayo, ibig sabihin, madali po nating maririnig yung boses ng ating Panginoon. Amen. Yung mga revelation sa atin ni Lord, yung pangungusap niya, mabilis natin mapakinggan. Bakit po? Kasi fully recharged tayo spiritually. Amen. Yung boses ng Panginoon, yung instruction niya sa atin, yung leading niya sa atin, yung guidance, tapos tayo magiging malakas, magiging matatag, ma-encourage tayo, tapos mabilis lang tayo gamitin ng ating Panginoon. Kasi fully recharged tayo. Hallelujah. Amen. Amen. Tapos ang Panginoon, ituturo niya sa atin kung saan niya tayo dadalhin. Para mag-share tayo, magbahagi tayo ng salita ng ating Panginoon. Pero halimbawa naman sa tingin natin, halimbawa nagkaroon tayo ng ng evaluation. May nagkaroon tayo ng evaluation and then sa tingin natin, kulang, nag-50-50. 50% na lang yung natin, yung battery natin, hindi po masama yung umamin sa ating Panginoon. Aminin natin sa Lord, Lord, nanlalamig na ako. Lord, nangihina na po ako. Lord, kailangan ko ng lakas. Amen. Itataas mo ulit ang iyong kamay sa mahabaging Diyos. Amen. Amen? Magpapa-recharge ka, aminin mo ito sa Panginoon para tulungan ka ng Panginoon. Isa, di ba po, kapag tayo may lumalapit sa mga kailangan natin, kapag di tayo nagiging tapat sa taong may hihingayan natin, di ba, hindi naman niya ibibigay yung pangangailangan talaga natin kasi hindi tayo naging tapat doon. Pero kung sinabi mo, kwento mo yung kalagayan mo, welcome po Sister Daisy. Oh, praise Ayan, God. praise God. Thank you, So, Lord. ibig sabihin po, kapag, praise God, ayan. So, ibig sabihin, kapag umaamin tayo sa Panginoon, kung ilang percent na tayo, bibigyan niya tayo ng pangangailangan natin. Palalakasin muli tayo ng ating Panginoon. Bakit? Kasi nagiging tapat tayo sa Panginoon. Nagiging tapat tayo kung ano yung hinihingi natin sa Kanya. Kasi ang totoo, alam naman talaga ni Lord kung ilang percent na tayo sa harapan niya eh. Hallelujah. Kailangan lang natin magpakatotoo. Amen. Kailangan lang natin lumapit. Amen. Amen. Para tayo po ay ma-fully recharged. Amen. So sa accurate evaluation, kailangan po nito ng pagiging honest, pagiging tapat sa sarili. And then sunod po, dito sa accurate evaluation pa rin, kailangan po natin number 2.
Kasi yung una po natin dito, yung una natin, you must confess your need to be spiritually recharged. Under ng you must confess, narito po yung honest admission, tapos po yung accurate evaluation. And then number 2, you must carry our spiritual inventory. Magkaroon po tayo ng spiritual inventory. Amen. Di ba po sa mga company, mayroon tayong mga inventory, lalo na sa office, sa work field nila, ng ating mga kapatid. Amen, ni Mr. Susan, Mr. Joy. Mayroon tayong mga inventory. Ano yung ini-inventory natin dito? Ini-inventory natin kung anong stocks ba yung meron pa, anong stocks na yung wala na, paubos na. Amen? So, yun yung mga ginagawa natin. So, ibig sabihin din po, i-check natin yung relationship natin sa ating Panginoon, i-inventory din po natin. Kumusta kaya yung pag-ibig ko sa Panginoon? Kumusta kaya yung katapatan ko? Masaya pa ba ako? Kumusta kaya? Ilang percent na kaya ito? Parang nalulungkot na ako, parang nalalamig na ako. Parang malapit na ako ma-discourage. So, i-inventory po natin ang ating mga sarili. Amen. Magkaroon tayo ng check inventory. Spiritual inventory. So, sa awit po, 73 verse 21, nang ang aking isip hindi mapalagay at ang damdamin ko'y labis na nasaktan, di ko maunawa. Okay, sa 21. Nang ang aking isip hindi mapalagay at ang damdamin ko'y labis na nasaktan. So, ibig sabihin, nagkaroon po siya ng inventory sa sarili po niya, yung psalmist. So, ganito po yung nalaman po niya. So, ibig sabihin, paano tayo magkakaroon ng inventory? Kailangan natin ng confession. Sa ilalim ng inventory, confession. Na anumang oras, amen, kailangan po natin purihin ang ating Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise God. So sa confession po, kailangan i-start natin yung spiritual inventory by confessing sa ating Panginoon sa mga bagay na yung concern natin na binabother tayo, na ginugulo tayo. Ano ba yung bakit ba ako nagugulumihanan? So i-inventory natin yung sa harapan ng ating Panginoon. Okay? So, yung mga bagay na nagpapaano sa atin, yung pinaproblema, bakit tayo malungkot, i-inventory po natin yun sa Panginoon. I-confess natin yun sa ating Panginoon. And then, pag nagkaroon tayo ng confession, magkakaroon din tayo ng cleansing. Amen? So, sa cleansing, sa verse 21, nang ang aking isip hindi mapalagay at ang damdamin ko'y labis na nasaktan. Sa verse 22, di ko maunawa, para akong tanga, sa iyong harapay, hayop ang kagaya. So, ibig sabihin, dito po talagang makikita natin, lobat na lobat na yung psalmist. Na sinasabi na siyang, foolish na ako. Parang, iba na yung tingin niya sa sarili niya. Na parang kinukumpara na niya yung sarili niya sa isang hayop. Amen? So, ibig sabihin, kumbaga kailangan natin ng mag-confess, kailangan natin mag-repent. With confession and repentance comes cleansing from God. Kapag ganito na yung nakikita natin sa sarili natin na parang awang-awa na tayo sa sarili natin, ba yan, di na ako malakas, di na ako maganda, di na ako matatag, parang di naman ako karapat-dapat maging leader. Para na akong parang umihip lang yung hangin, matutumba na ako. So, aminin natin po iyon sa harapan ng ating Panginoon. And then, mag-cleansing. Hihingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Amen? Magpapalinis tayo sa harapan ng ating Panginoon. Binigyan tayo ng Panginoon ng pangunawa, ng perspective, ng kalakasan, para doon sa mga bagay na i-confess natin. Kaya nga ipinaalala sa atin, pinakita yung sa atin ng Panginoon para mag-recharge ulit tayo. Malaman natin yung salita ulit ng Panginoon na, ay, malakas pala ako. Kasi yung lakas ko pala, binibigyan pala ako ng Panginoon. Amen. Amen? Maganda pala ako kasi sabi ng salita niya, I am wonderfully and fearfully made by God. Hallelujah. Amen? Thank you, Lord. Ginagabayan pala ako ng Panginoon. Iniingatan pala ako ng Thank you, Panginoon. Lord. Yun na yung makikita natin kasi
na-confess na natin sa Panginoon, naging totoo tayo sa Panginoon, nagpalinis na tayo sa harapan ng ating Panginoon. So, mapapalitan yung ano natin. So, lalakas ulit tayo. Amen? Na-recharge ulit tayo. Kasi po, sa mga, sa buhay natin, yung mga nagpapababa ng battery po natin is easily discouraged by others. Kapag madali tayong ma-discourage sa kapwa natin, mabilis, nakakapag-cause yun ng bababa yung spiritual battery po natin. Tapos, nagdududa na tayo sa salita ng Panginoon, nagdududa na tayo sa pangako ni Lord, tapos nagiging prostrate na tayo, nadi-disappoint tayo, tapos hindi na tayo nagpapatawad, mabilis na tayong ma-offend, nagiging impatient na tayo, paranay na ang reklamo, pagkukumpara, pagkakriticize, paghahanap ng mali ng kapwa natin, sa loob ng simbahan, sa bahay, sa barangay, hinahanapan na ng mali. Tapos wala ka ng prayer, mayroon ka ng pride, nagiging selfish na, nagkaka-stress ka na. Amen? Physically, emotionally, tiredness. Ibig sabihin po nito, talagang mababaan na, palubat na. Mabilis na pong malubat yung yung spiritual battery po natin sa Panginoon. Kaya napakahalaga na itong pinag-aaralan po natin, gawin natin ito. Maging totoo lang tayo, wala tayong gagawin, kundi maging totoo, maging tapat lang tayo sa pag-amin sa ating Panginoon na kailangan kita, Panginoon. Kailangan kita para ma-recharge ang buhay ko. Kailangan kita kasi hindi ko na ito kaya. And then sunod po dyan sa cleansing, kasi di pa po under ng spiritual inventory is confession, cleansing, and then commitment. Okay, commitment. So sa verse 23 to 26, sabi po sa 23, gayon pa may sinasamahan mo ako. Sa aking paglakad ay inaakay mo. Ang mga payo mo'y umaakay din sa akin, marangal na ako'y tatanggapin. Sino pa sa langit, kundi ikaw lamang, at maging sa lupa'y aking kailangan. Puso ko't kaluluwa kung nanghihina man, ang Diyos ang lakas kong tanging kailangan. Amen? Wala tayong kailangan, kundi ang Panginoon lamang. Amen. Kapag ang puso po natin is malinis, tapos na-renew yung buhay natin, then yung commitment natin sa Panginoon, it will follows. Amen. Magkakaroon na tayo ng commitment ngayon sa ating Panginoon. Amen. And commitment brings a sense of fellowship with God and an awareness of the strength that God gives. Amen. So, ibig sabihin, kapag may commitment tayo sa ating Panginoon, yung fellowship natin sa ating Panginoon, mare-renew nito, tapos yung lakas natin, magiging aware tayo na si Lord, binibigyan tayo ng lakas, tapos marireset yung ating emotions. Katulad ng pag-reset natin sa mga cellphone, sa mga laptop, marireset din yung mood natin, yung mind natin into a healthy condition. Amen. Di ba ang laptop kapag nag-hang, kailangan i-refresh, kailangan i-reset, tapos pag nagawa mo yun, ilagay mo na siya nag-reset mood, mabilis na ulit. So, ganun din po tayo. Kaya kailangan natin din mag-reset sa Panginoon. Amen. Kung ano yung ginagawa natin sa cellphone, gawin din natin, i-apply din. Nagre-reset tayo, nagre-recharge, gawin din po natin. Kasi it will reset your mood and mind to its healthy condition. Amen. Katulad nga, example dito po sina Paul at Silas. Amen. Yung sa Acts po, na sa kabila po ng pagpapahirap sa kanila sa kulungan, pero nakuha pa nilang magpa-recharge sa Panginoon. Amen. Nag-worship sila sa Panginoon. So, ibig sabihin, na-recharge din yung kanilang spiritual batteries by praising God sa loob ng jail. Amen. Nakita na nagre-recharge din sila. Tapos nakikita din natin yung mga character na hindi nakakapag-recharge, ano yung nangyayari sa kanila. Amen. So, physically, mentally, emotionally, and spiritually, kailangan, pag nag-charge tayo, kailangan po, do not interrupt the recharging batteries.
Hindi natin sila ini-interrupt. So, kapag di natin sila ini-interrupt, ganun din po tayo kapag mananalangin tayo, do not interrupt prayer, worship, and word study. Amen? Huwag tayong magpapa-interrupt ang Panginoon. Pumunta siya malayo sa isang lugar na walang tao para hindi siya ma-interrupt. Hindi siya ma-distract. Kaya nga tayo kung pwede lang manalangin tayo sa loob ng kwarto. Yung wala munang yung walang ingay, mas maganda yung ginagawa ng mga elder natin madaling araw. Amen? Mga 4, 5 po ba yung schedule po nila. Kasi pag yung oras na yun kumbaga wala munang wala pang istorbo, wala pang gising. So ganun, mabilis. Ibig sabihin, kapag walang nag-i-interrupt, mabilis tayo magpa-charge sa Panginoon. Amen. Kung physically, kinakailangan natin kumain ng karne, mag-inom ng yogurt, amen, ng mga drink milk para tayo ay lumakas, kumain ng cheese para lumakas tayo, ganun din po tayo spiritually. Amen. Kung ang physical body po natin kailangan pakainin, ganun din po natin kailangan pakainin ang ating spiritual na aspeto ng buhay natin. Amen. Amen. So, meron pong 6 steps para po yung spiritual batteries natin ay kailangan pong ma-recharge. Okay. So, anahin muna natin itong 6 steps. Hang muna natin yan. Okay, so 6 steps po. Una dito, pause. Ibig sabihin may 6 na P. Pause. Pangalawa, pray. Pangatlo, plant. Pang-apat, praise. Susundan ng participate. Number 5. At number 6, pursue. Amen. Pause, ibig sabihin, kinakailangan natin mag-take a break. Amen. Kapag pagod na tayo, break naman tayo. Amen. Magpapahinga. Tapos, pagpapahinga natin, kailangan natin mag-talk to God, mag-pray. Yun yung pangalawa natin gagawin. And then, pangatlo, plant. Ano itong plant? Time for the Word of God. Amen. Nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon. And then, number 4, worship, praise. Ibig sabihin, ito yung total worship natin. Sasambahin natin si Lord. Aawitan natin ang ating Panginoon. Then, number 5, participate. Mag-take part tayo sa ministry. Kung ano yung pwede natin magawa sa ministry, gawin natin. And then, number 6, pursue. Tap into the source at all times. Ito yung gagawin natin. Amen? Number 6 ang pursue. Tap into the source at all times. Amen po ba? Amen. Praise God. So, ito yung mga gagawin natin. Pause, pray, plant, praise, participate, and pursue. Para yung spiritual batteries natin, kung kailangan nating mag-recharge spiritually. Amen. Okay, so next po, sa number 3, balik tayo doon. Okay, so number 3, you must communicate your faith through witness and ministry. Communicate. Kailangan natin mag-communicate. Okay. Praise God. So, saan tayo mag-communicate? Communicate your faith through witness and ministry. Sabi po ng Psalms 73, verse 27 to 28, Yaong hihiwalay sa iyo'y mamamatay, at ang nagtataksil, wawasaking tunay. Ngunit sa sarili, tanging hangarin ko, sa piling ng Diyos, mananatili ako. Sa piling ng Panginoong Yahweh, ako'y mapanatag. Ang kanyang ginawa'y aking ihahayag. Praise God. So, ito kailangan po natin. You must communicate your faith through witness and ministry. Praise God. So, ibig sabihin, a problem comes when faith goes too far inward. Amen. So, sa verse 27, yun po yung sinabi na kapag tayo po ay humiwalay, sabi ng psalmist, Yaong hihiwalay sa iyo'y mamamatay at ang nagtataksil wawasaking tunay. Amen. So, yung psalmist po, the psalmist has turned his thoughts inward. So, he has become
perhaps too reflective or introspective. So nagkaroon po siya ng self-examining sa sarili niya. Yung psalmist, nagkaroon siya ng pag-i-examine po sa kanyang sarili, self-examining. Yung mga pag-iisip niya, yung thoughts niya, in-examine po niya. Praise God. So sa sa example dito yung sa Acts 4 verse 31, na yung mga disciple po ng ating Panginoong Jesus na nakulong, tapos na persecute, but they are recharged in prayer and were filled with the Holy Spirit, sina Paul at Silas. Amen. Nang sila po ay nakulong, yung presensya ng Diyos, habang sila po ay nananalangin, sila ay nag-worship sa Lord, yung presence ng Panginoon bumaba. Amen. Bumaba sa pamamagitan ng lindol. Amen. Praise God. So, ayan. So, tatlo lang po tayo. Okay. So verse 28, ngunit sa sarili, tanging hangarin ko sa piling ng Diyos mananatili ako. Sa piling ng Panginoong Yahweh, ako'y mapanatag. Ang kanyang ginawa'y aking ihahayag. So, yung faith po, yung is express po, mai-express natin through witness and ministry. Amen. Makikita po natin yung ating pananampalataya, may express natin, magagawa natin ito kapag po tayo po ay nasa ministry, tapos tayo ay namamalakaya, nagbabahagi tayo ng salita ng ating Panginoon. And then yung ating faith, it helps to give spiritual strength. Mapapalakas tayo spiritually, and then i-share natin yung ating faith. Amen. Praise God. Praise God. Okay, so ulitin po natin paano nga po tayo ma-recharge. Number 1, yung unang gagawin, may tatlo po tayong gagawin. Una po natin gagawin, magko-confess tayo. Amen? Iko-confess natin na kailangan natin ma-recharge spiritually. And then dito sa confession, kailangan po natin ng honest admission. Ano pang kailangan natin? Honest admission, tapos accurate evaluation. Amen? Then number 2, magkaroon tayo ng spiritual inventory. Sa spiritual inventory, kinakailangan po ng confession, ng cleansing, at ng commitment. Okay po. And then number 3, magkakaroon tayo ng, you must communicate. Communicate your faith through witness and ministry. Amen. So magkaroon tayo dito ng self-examining. Okay? And then, yung pananampalataya po natin, ibabahagi natin sa ating kapwa. Share your faith. Amen. So, ito yung mga strategies, ito yung napag-aralan natin, ito yung gagawin natin, i-a-apply natin ito sa buhay natin. Amen. Yung pause, pray, plan, praise, participate, and pursue. Kung gusto natin magpa-recharge sa ating Panginoon, yun lang yung gagawin po natin. Para naman, kumbaga po kapag ginawa natin ito, sa oras na nanghihina na tayo, alam na natin ngayon yung gagawin para ma-recharge tayo muli sa harapan ng Panginoon. Amen? Kasi nagpapagamit po tayo sa Panginoon. Naunawaan. As long na nagpapagamit tayo sa Panginoon, nakakaramdam tayo ng pagod, ng kahinaan. Amen? Nadi-discourage tayo, kaya kinakailangan natin magpa-recharge muli. Hallelujah. Para sa susunod na gagamitin tayo ng Panginoon, malakas ulit tayo. Amen. Naunawaan po ba? Amen. Praise God. Sige po, sa oras na ito, tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Katulad po ng ating napag-aralan, saliksikin po natin ang mga buhay natin, ang sarili natin, sa harapan po ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise you, God. Praise you, Jesus. Magkaroon po tayo ng honest evaluation sa harapan ng ating Panginoon. Ipasiyasat natin ang ating buhay, inwardly, outwardly ng buhay natin. Yung physically natin, physical, mentally, emotionally, at maging spiritually. Ilapit natin ito sa ating Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, "Come to me, all of you who are heavy laden, and I will give you rest."
kayong lahat ng mga nabibigat ng lubha, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Bago tayo tuluyang lumapit sa ating Panginoon, magkaroon muna tayo ng evaluation, magkaroon muna tayo ng inventory sa mga buhay natin, sa puso natin. An honest evaluation sa harapan ng ating Panginoon na siyang nakakaalam ng tunay nating kalalagayan, ng tunay nating yung Panginoon na nakakaalam ng buong buhay natin, ng buong pagkatao natin. Wala tayong may tatago sa Panginoon, wala tayong may ikukubli. Ano man yung gawin natin, ginawa man natin sa liwanag, ginawa man natin sa dilim, ito'y mahahayag sa Panginoon. Kaya kung dumarating ka man sa punto na ikaw ay nahihirapan, dala ng mga pagsubok, suliranin sa pamilya, nag-e-struggle ka financially, kung sa trabaho man, sa mga katrabaho, o mismong yung trabaho mismo, nakakapagpabigat na sa'yo. Sa loob ng pamilya, yung mga anak, may mga nagpe-persecute sa'yo. Mga taong wala nang makita kundi ikaw na yung pinabasa nila. This is the time para ipanalangin mo yung mga taong nagpe-persecute sa'yo. Ipapanalangin mo sila, hindi para parusahan sila ng Panginoon, kundi para i-bless din sila ng Panginoon. Sa kahit anong sitwasyon, sa sakit man, sa karamdaman, o sa kahit anumang sitwasyon ng buhay natin, patuloy mong bigyan ng kapurihan ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Aminin natin sa Panginoon, sa harapan mismo ng ating Panginoon, na kailangan kita, Lord. Kailangan kita sa buhay ko. Kailangan kita, Panginoon. Kailangan kong mag-recharge sa iyo spiritually, Panginoon. Kailangan kong magpa-recharge sa iyo physically. Kailangan kong magpa-recharge emotionally, mentally, Panginoon. Kailangan kong ma-recharge, Lord. Malapit na akong malubat, Panginoon. Nadi-discourage na ako. Nangihina na po ako, Panginoon. Aminin mo ito, totoong pag-amin mula sa puso mo sa harapan ng Panginoon. At hayaan mo sa pag-amin mo, tulungan ka ng Panginoon paano ka ma-recharge. Hallelujah. Hallelujah. Dala ang mga panalangin iyan. Tayo po'y lumapit sa ating Panginoon. Tumayo po tayong lahat. At hayaan natin itaas natin ang ating mga kamay. Tanda ng, Lord, sinusuko ko po ang buhay ko sa iyo. Lord, magpapa-recharge ako. Here I am, Lord. Recharge me, Panginoon. Recharge me spiritually, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Maging pusong basag tayo sa harapan ng ating Panginoon. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, God. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, God. Yes, oh God. Maging awitin, yung awitin na ito maging panalangin ng puso mo. Hallelujah.
iyong presensya. Awitin natin ito sa Panginoon na ito ay inalaman ng puso natin. Sa bawat tanong ng buhay. Ganyan kasi tayo, iba't iba man yung sitwasyon natin, iba't iba yung suliranin, iba't iba yung problema. Hallelujah, magpa-recharge tayo sa Panginoon. Hallelujah, sino ba yung nagsisit, sino ba yung nabibigatan, itaas na ang kamay sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, palakasin tayo ng Panginoon. Pusong basag sa harapan ng Panginoon. Ayusin mo kami, Panginoon. Ikaw lang, Lord. Ikaw lang ang makakaayos sa amin. Ikaw lang ang makaka-restore sa aming mga buhay, Panginoon. Ikaw lang ang makapagbibigay sa amin ng kalakasan, Panginoon. Ikaw lang muli ang makakabuo nito, Panginoon. Hallelujah. Palakasin mo kami, Panginoon. Patatagin mo kami, Panginoon. Recharge. Kailangan namin mag-recharge sa iyo, Panginoon. Hallelujah.
nararanasan na ang Panginoon kumikilos sa'yo, hanggat hindi mo nararanasan na nag-church ka sa Panginoon, huwag kang susuko, huwag mong bababa ang kamay mo. Magpa-church ka, magpakulit ka lang sa Panginoon. Hayaan mong ilusin ka ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Magpalinis ka sa harapan ng ating Panginoon. Nang sa gayon, ang Panginoon malayang kikilos sa'yo kapag ikaw ay malinis. Kapag wala nang nakikita ang Panginoon na anumang bakit kalingan sa'yo. Hallelujah. Hallelujah. Ayon sa ating pag-aaral, ang Panginoon, nalulugod siya sa pusong malinis. Lugod na natutuwa ang Panginoon sa pusong mapagpakumbaba, sa pusong malinis. Kaya kailangan sa paglapit natin sa Panginoon, maging malinis yung puso natin. Kaya kailangan ng pag-amin, kailangan ng pag-evaluate sa sarili natin. Hangad ng Panginoon ang malinis na puso. Nang sa gayon ang Panginoon ay malayang kumilos sa buhay mo. Hindi ka naman ng tawad kung mayroon pang nare-reveal sa iyo ang Panginoon sa oras na ito na kailangan mo alisin mga pagdududa, hindi pagpapatawas, galit, mabilis ka pang malinis. Ibigay mo na ito sa Panginoon, ipalinis mo ito sa Panginoon, ipaalis mo ito nang sa ngayon tuluyan kang palakasin ng Panginoon. Wala nang magiging hadlang para ma-recharge ka ng tuluyan sa Panginoon. Hallelujah. Nang sa gayon ang kapaguran mo, mapalitan ng kalakasan. Alis yung mga pag-worry, yung worriness mo, magiging worship mo na lang sa Panginoon. Yung mga test mo sa buhay, magiging testimony mo na lang sa harapan ng Panginoon. Magkakaroon ka ng katagumpayan. Hallelujah. Yes, O God. Yes, Lord. Hindi po kami susuko, Panginoon. Hindi ka makinayang, Panginoon, na itaas ang aming mga kamay. We want to recharge, Panginoon. At sa gayon, patuloy mo kaming gamitin, O God, sa iyong ministry, Panginoon. Hallelujah. Praise to Jesus. Praise to God. Hallelujah. Tunay nga po, Panginoon. Ikaw ang maghari sa aming mga buhay, O God. Ikaw ang patuloy na manguna sa buhay namin, Panginoon. Hallelujah. Sing a new song, O God. Sing a new song. Awit na mula sa puso. Hallelujah. Hallelujah. Mula sa bibig mo, papurihan mo ang Panginoon. Praise to God. Hallelujah. 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 Oh God, hallelujah. Sige, recharge lang sa Panginoon. Huwag mong hayaang ma-interrupt ka, huwag mong hayaang ma-disrupt ka pang ang connection mo, yung connection mo between you and the Lord. Huwag mong hayaang masira ito. Continue lang. Magbabad lang sa presensya ng Panginoon. Ano man yung nangyayari sa paligid mo,
huwag mo nang intindihin sino man ang katabi mo. Basta ikaw, magpa-recharge ka muna sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Recharge, recharge. Lahat ng mga nakakaranas ng kapaguran, recharge to the Lord. Mga panlalawig, recharge, recharge to the Lord. Hallelujah, hallelujah. Pray, praise. Hallelujah. Tap to the source of everything. Hallelujah. Tap to the source. Ang Panginoon lamang. Ang Panginoon lamang ang source. Ang Panginoon lamang siya makapagbibigay sa atin ng kalakasan, ng kagalingan, ng aligtasan, ng kapayapaan, ng kagalakan, lahat na kailangan natin. Lahat, ano man ito, spiritual, physical, emotional, mental, ihingi mo lang ito sa Panginoon. Because He is our shepherd, and He shall not want. Hindi niya tayo pagkukulangin. Lahat ibibigay niya sa atin. Ano man ang hinihiling ng puso natin, ibibigay ito sa Panginoon, sa Panginoon. Ibibigay ito sa iyo. Iharapot ang Panginoon. Lahat ng naisin natin, ibibigay ito sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Ngayon, kailangan mo ng relax. Kailangan mo ma-recharge spiritually, physically. Give all your burdens to God. Ito ang salita ng Panginoon. Give all your burdens to God. Let the Lord handle everything. Isuko mo lang ito sa Panginoon. Ibigay mo na ito sa Panginoon. Hallelujah. 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 Nalulugod ang Panginoon sa mga puso. Pusong malinis. Pusong nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Come to me, all of you who have labored and burdened, and I will give you rest. Humilay ka muna sa piling ng Panginoon. Hallelujah. Magbabad lang tayo sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Salamat sa mga Espiritu ng Lord. Salamat sa salita mo. Yes, so good. Yes, Jesus.
Hallelujah, Panginoon. Ito po ang aming panalangin, Ama. Sa matamis na pangalan ng anak mong si Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen! Hallelujah! Praise to Jesus! Praise to God! Hallelujah! Praise to God! Praise to Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Salamat po, Panginoon. Praise God! Minsan pa, bigyan po natin ng palakpak ang ating Panginoon. Praise you, Jesus. Amen. Amen. Isa pong pinamapagpalang linggo ng pananambahan sa bawat isa. Praise God. So, tayo po ulit. Kamayan natin ang bawat isa. Praise God. Kumustahin natin. Amen. Amen. And amen. Hallelujah. Amen. Amen. Mag-recharge tayo. Napakasarap mag-recharge sa presensya ng Panginoon. Amen.